Napudang ko tabi si ano daw kung dahil nasa flag ceremony ng amigo ta. Sir Cedric, good morning. Hello. Sir Cedric, hello, good morning po. Good morning, Henry. Yes sir, di ka man nasa flag ceremony ko niyan. Yun, ako naglaw mo na ako sa kapit. Naguran? Naguran. Sige baga. Anyway, napabot kung medyo okay na sabihin mo lang to ako kung nasa flag ceremony na kamo. Sir Cedric, primero, ano po ang implikasyon kayo sa tuya ng mga albayano? May kinaraman po sa pagtas giraray kang alert level 1 kan Bulkan Mayon tabi. Go ahead. Ang sitwasyon mo niyan, sa pagtas, pag-analyze ko sa bulletin kan Seabox, naglangkaw man ang ganito sulfur dioxide. Opo. Meaning, pag may pressure, itutulak niya so magma pa itaas. Yeah. Ang minaluwas naman sa magma, naman mga sa labadom, so nagbubutok sa ibabaw kang crater. Opo. Sa report ng Seabox, nagkaigwas ng evaluation na nagkaigwas ng 40,000 cubic meters na sinakat. Okay. So, dakula yan. Opo. Ang implikasyon kan, kung halimbawa padagos ang pagsakat ng dome, kan magma, tapos umula baga yan sa gilid naman kang mayon. Pareho nangyari kang 1993. Uminula sa manok na ito bago nagputok. O, dakol mga kasunod kagaran ng tap, yung garo mas na itang pyroclastic flow. Iyo po. Pero baga sumay nito na abo, na garo clouds na nagbubulokon pababa. Iyo yan ang posibleng mangyari dyan pag padagos ang pagtaas ng dome. Pero sa data po kang Feebox, may posibilidad ba Sir Cedric na magkaigwa kita araw kan sinabi mo, pero phreatic eruption in the future, tabi no? We do not know kung anong mangyari. Alam ko lang, maribo ko siya daw ako mahanap kay Marina sa sige daw. May interview. Sige daw. Kami, masabutan na Marikan. Masabutan kung Marikan kapot mo. May paliwanag ng Marikan sa publiko. Iyo po. Okay na po, sir. Ona na. Iyo, ini bagang Mayon volcano, may ugali baga ini kaya na phreatic eruption sir ng pigsabi mo kang 1993. So may posibilidad po sir na maulit iyan kung araw ka ang sitwasyon. Sabi kan data kan Feebox, naghubagda po so itaas ng parte kan Mayon? Pero iyan, may igos yung inflation rate na binagsak naman sa bulletin. Opo. Nagubag. Natural iyan pag nagkaigwa ka pressure at tutulak ang magma. Nagubag talaga yan. Kasi siyempre, nagsusurso naman sa magma chamber. Opo. So, lulupig, uusol pa itaas na magma. Mga gapo bagay yan na mga malumuyon pa. Pero nagbabagay yan. Kaya nakulaon ang pressure kaan. Yes. Oo. Okay. So with that po, pag nangyari yan, maulit sa nangyari kan uminaging mga panahon na steam-driven eruption tabi Sir Cedric. Pag buminutugon na yan, mahihiling yan kan tao pag maray ang kabugtakan kang bulkan na dahil takop na clouds. Mahihiling yan, nagaro yan nagpapanas. Oo, correct. Nagpapanas. Kasi siyempre, bago yan magpula, siyempre itutulak yan. Nakulaon bagang crater kaya mapapanaon mo na ito hanggang magpumbok masugaro na baga panoon. Yes. Ngayon, pagkapanoon, padagos sa itulak yan, siyempre, kasi na magputok pa yan sa kung kulang ng pressure, pag itutulak pa yan na padidit, paula yan sa lugar na hababa. Ang hababang parte kang crater kang Mayon, hindi sa may southern portion niya. Naman sa may northern portion, sa may bandang Tabaco, alang kawang wall duman, hindi sa to, hababa ko. Kaya ang tendency second po, tumula, hindi sa tuya, kung magaman na padagos ang pagsakat yan magma. Iyo po, So sa lalo tabi sir kang provincial government, ano ang mga dapat ng pag-iingat na inot ng gibuhon kan mga kababayan tangon yan na may alert level 1 po an Mayon volcano? Ang pag-iingat yan, lalong-lalo na digdi sa southeastern section o sa southern section kang bulkan na sa ang Kamalig, Caraga, Legazpi, and portion of Santo Domingo. Mag-ingat, lalong-lalo na sa lawag ng 6 kilometers dahil pag uminula yan, dahil tarang po karin na channel ang aagihan niya. Yes. Kung karin na channel ang aagihan na dahil mahilig. Dahil makita nag-evaluate sa itaas na mag-agi evaluation sa pagi kang paglayog sa helicopter. Iyo po. Delikado man. Kaya yung southern portion ang delikado. Pero, nagsasabi kang Feebox na iwasan ang 6 kilometer danger zone dahil alert level 1 kita nasa abnormal state. May mga history ang bulkan na minaputok yan maski nga normal. What's more kung abnormal na active ang magma? Correct.
Okay, so si Mayor G po, nagpaluwas na ki-advisory na bawal ang quarry sa laogan 6 kilometros na danger zone. Sa lalo po kang Albay, ano po ang may direktiba na po sa tuyang Gobernador Tabi, Dr. Cedric? Ikaw na kitang pagigibong advisory at kaliginibong nakasuhapon, pero i-edit ko man giraran mo niyan, tapos siguro ta. Ako, ang hiling ko, ang primero talaga dyan, iwasan ng 6 kilometers. Opo. Pag sinabi mong iwasan 6 kilometers, bawal dyan ang quarry, bawal dyan ang mountain climbing, lalong-lalo na sa sa crater for foreign and local tourists. Tapos bawal dyan ang mountain trek sa southern portion. Tapos yan ang ATV, i-regulate yan, nakagan kilimitasyon kung hanggang sensa na delikado na may madiskwidong mga nag-ATV. Opo. So mas para ba tabi, Sir Cedric, sa inyong mag-advisory, bawal ang activity sa laogan 6 kilometros? Hali sa In general, bawal. Tapos ang sarupa ay specific sa dahil tayo mapugol. Dahil ko dyan padagos na kakigos orchid pickers. Sa mga nagpukuabaga mga orchids yan sa mayo. Correct. Yun ang God. Kang 1993, sila nagkagaradan. Kasabay sa farmers. Mga farmers ito kadaklan. Gataranong dyan sa gilid, talagdod kan mayon. Sinda. Kan mangyari ito. So with that po, anong ngunyaan abang day pa po sa advisory ta, ano ang dapat nagibun mo na kan mga kababayan tas nagdadangog ngunyan po sa palibot kan Bulkan mayon, Sir Cedric? Tango niyan, Aldo, maluwas ang advisory, nag-ibon na for signature ni ko, kaya lang, i-edit ko giraray. Bawal, ito, generally, bawal sa prohibited zone. Ang recommendation ng PBOX, dahil maglawag sa 6 kilometer radius permanent danger zone, ang mga farmers mag-ingat dahil maski alert level 1 iyan, peligroso mag-ibo kita accident ang mangyari. Ito nga ni bagang 1993, mang level ito, alert level, di ba? Biglang normal. Yes, opo. Okay, so sa kwantabi, so mga aktibidades canceled na muna sa palibot kan mayon, habang dahil pa nagbabalik yan sa dati na level. Pero ano tabi, Sir, sa iling mo, susug sa kwang kang FIVOX, may chance daw po na padago sa maglangkaw ang alert level kan mayon? Pag nahiling kang FIVOX na naglalangkaw ang parameter sa standang instrumento, pwedeng itaas iyan. Sangon yan, ang nahihiling nindang sa criteria na nahihiling sa mga instrumento ninda, nasa lindong pamanggararay kang alert level 1. Dahil pa nahihiling sa instrumento karoon na kayo 40 seconds sa 2. Iya po, opo. Pero dahil nga hulugan, na pwedeng isakat yan from 1 to 2. Pwede nga nang isakat yan sa 3 or 4. Depende sa aktibidad ng bulkan. Opo, okay. Sir Cedric, pangapudan tabi sa mga albayanos asin sa posibleng bisita ta sa Albay sa maabot na aldaw. Go ahead po. So tangon ang pag-ingatan tangon yan, ang lugar kan mayo na peligroso sa 6 kilometer radius danger zone. Tapos isabay taman ang pag-iingat sa weather-related hazard dahil maski pahabagat kita, magluluyan ang habagat, posibleng ang bagyo baka una sa north mag-agi, pwedeng tamaan naman kita dito sa Bicol anytime, lalo na paglawag ng September tapos bulan na October. Yes, opo. Sir Cedric, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Mabuhay po ka mo. Salamat na. Opo, thank you. Mga tugang, Dr. Cedric Daep, APSIMO, Chief Paul Alanis. Magandang umaga po, sir. Hello, sir. Sir Paul. Good morning. Si Henry Maceda po ito, sir, sa DCGB. Yes, morning. Opo, sir, pwede pa kayong makausap on air regarding Mayon Volcano? Sige po. Opo, sige. Nasa linya po, mga kaibigan, si Dr. Paul Alanis ng FIVOX para mapag-usapan natin ang sitwasyon ng Mayon Volcano. Sir Paul, on air ka po sa DCGB. Yes, good morning sa inyo and good morning sa ating listeners. Opo. Sir, tumawag po ako kasi kanina ngang umaga na ibalita namin ang pagtaas po sa alert level 1 ng Mayon Volcano. Ano ho bang mga dagdag na parameters na nakita po ng FIVOX kung kaya po nakapag-desisyon tayo na itaas po sa alert level 1 po ang Mayon Volcano, sir? Well, ang mga parameter po na pinagbasihan namin ay ang itong pagtaas pagkakaroon ng yung na-detect may na kita kami na pamamaga or inflation sa paligid ng Bulkang Mayon. Second po is meron tayo and second is meron tayong bahagyang nung mga nakaraang buwan, mga bahagyang pagtaas ng ng mga bilang ng mga lindol, pero sandali lamang po 'yon. And ang pangatlo po, ang pinagbasihan namin is may nakita kaming kaunting paglaki or pag-iba nung itsura or yung morpolohiya ng
lava dome na naiwan noong 2018. So, yun po yung mga basihan namin na ginamit. Opo. Sir Paul, pag ganun bang sitwasyon na may karoon na, sabi nga ang term namin sa Bicol, nagbuntis yung mayon. May may implementation ho ang mayon. Ano bang implikasyon po pag ganun ang sitwasyon, Dr. Alanis? Well, tingin namin, sa ngayon po, wala naman kaming nakikitang indikasyon na merong magma na umaakyat. Opo. Bagamat, yun nga po, merong pamamaga na kaming nakita. Sa tingin po namin is, ano lang po ito, meron tayong mababaw lamang, or merong gas na umaakyat sa ilalim ng mayon. At ito ngayon yung nagtutulak dun sa naiwang lava dome dun sa tuktok ng mayon. I see. So kung gano'n ang sitwasyon, sir, pwede bang maulit yung phreatic eruption, steam-driven eruption na nangyari po noong mga nakaraang taon sa Mayon Volcano, na may mga namatay? Well, yun nga po, kahit naman po naka-alert level 0 ang isang aktibong bulkan, nandiyan yung possibility na magkaroon ng phreatic eruption. Gaya po nung nangyari nangyari na ito sa Noong 1993. Yes. Again po, noong 2013, alert level 0 din siya. And quite recently po, yung sa Bulusan, last June, nung nagkaroon ng phreatic eruption, kahit alert level 0. Opo. So, with that po, talagang may posibilidad na sumabog to kahit anong oras pag nagkataon, Sir Paul? Kasi may nakikita kayong pwedeng umakyat na gas sa crater ng Mayon. Yes po. And ang pinangangambahan natin dito is yung unti-unting paglaki ng lava dome, pwedeng mag-collapse yun or may matipak na isang bahagi nito, magkaroon tayo ng mga malalaking rockfall. Yun ang pinangangambahan natin. At kaya sinasabi natin na iwasan muna yung pagpasok dun sa 6 kilometer permanent danger zone. So ibig sabihin, sir, kahit walang eruption na mangyari, posibleng magkaroon ng rockfall dyan sa lugar na yan pag nag-collapse yung lava dome, yung may parte ng crater ng Mayon Volcano. Is that correct? Yes po. So pag na gano'n sitwasyon, talagang mga ilang kaya, sir, na kilometro ang pwedeng takbuhin yan pag gano'n ang sitwasyon po? Sa ngayon po, hindi po natin masabi. Pero at the minimum po talaga, yung pinaka-danger zone talaga naman is yung 6 kilometer PPC. So that's why, yung mga nasa loob ng 6 kilometers mula sa crater, tama ba, sir? Bawal na muna ang iba-ibang aktibidades? Sa ngayon po, magandang especially yung mga leisure activities lamang naman po, iwasan na po muna yung pagpasok doon. Oo, kasi si Mayor Jeren Rosal nagpalabas na ho ng advisory na yung quarry, yung pagtanim muna diyan sa pagkuha ng mga orchids diyan sa may lugar na yan, at saka i-regulate na muna yung aktibidades ng ATV at saka yung sa quarry operations. Baka daw magkabiglaan po, Dr. Paul. Well, that's a good po. Good, po yun. Magandang rekomendasyon po yun. At ang minimum po lamang po talaga is yung iwasan talaga yung 6 kilometer permanent danger zone. Dahil sa history ng Mayon, doon po madalas nagkakaroon talaga ng mga casualties. Oo nga. That's correct po. Tama po na nabanggit ninyo. So with that po, Sir Paul, ngayong nasa alert level 1 tayo, although may posibilidad yan na itaas po anytime, di ba? Pag magkaroon talaga ng ibang aktibidad in the future. So ano po ang kuha natin? Ano po ang mensahe natin sa mga residentes, lalo na yan po sa may itong harap ng Santo Domingo, Legazpi, Daraga areas? Kasi sa tingin namin, pag nagkaroon ho yan ng parang eruption, tama ba? Correct me if I'm wrong po, sir. Dito yata ang buhos ng kwan, kasi doon sa kabila, medyo okay yung crater ng Mayon Volcano, yung harap ng Tabaco City at Ligao area, Sir Paul? Well, in a way po, tama rin naman po yun. Dahil yung mga eruption po ng nakarang eruption ng Mayon, dyan po talaga bumubuho sa sektor na parte na yan ng ng vulkan, bumubuhos yung mga volcanic materials. I see. Sir Paul, panawagan ho sa ating mga kababayan mula sa PHIVOLCS. Go ahead po. Okay. So, ang PHIVOLCS po ay patuloy pa naman pong nagmo-monitor sa kalagayan ng vulkan. Sa ngayon naman po, for the past 24 hours, wala naman tayong na-detect na mga volcanic earthquakes. Bagamat yun nga po, ang binabantayan talaga natin dito is yung unti-unting paglaki ng lava dome na pwedeng magkaroon ng yung pinangangambahan natin talaga is baka may matipak doon. So with that po, iwasan na po muna natin yung pagpasok doon sa at the minimum yung 6 kilometer permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon. Yeah. Sir Paul, maraming salamat po sa pagsagot ng tawag namin ngayong umaga. Mabuhay po kayo.
Welcome po. Yes, sir. Thank you. Mga tugang, Dr. Paul Alanis.